Panigurado kapag pinirmahan ni PBBM ang ratified bill na ito, SB number 2816, sigurado, malamang sa alamang, magpipetisyon si Atty. Macalintal. Kung naalala po ninyo mga kababayan, no, yung election po noong 2023, BSKE ay nagpetisyon dito si Atty. Macalintal sa Korte Suprema at itinuring nga po itong hindi naayon sa batas or sa Ingles unconstitutional. Dahil ayon nga po kay Atty. Macalintal ay dapat sundin yung batas yung nasa konstitusyon, no? Dapat ay year 2022 kasi hindi nga daw dapat inaalisa ng karapatan ng mga mamamayan na i-practice yung kanilang karapatan na pumili o bumoto ng kanilang magiging barangay officials kasama mga SK members. Kasi meron din sa ibang mga barangay, yung malalayong barangay, no, meron mga balita na yung kanilang mga barangay official ay hindi binoboto or hindi hinahalal. Yung iba ay ina-appoint lang no? Parang yun po ay hindi naaayon sa batas. At ngayon, meron na namang ratified bill na ipinasa ang Kongreso at Senado. Naipasa na sa Kongreso at inurong sa year 2026 ang BSKE. At hangad nga ni Atty. Macalintal, sabi niya sa mga nakarang interview, ay sana ibito ng Pangulo itong BSKE na ito na gagawin sa 2026 kasi sa kanyang pinagpipilitan dapat ituloy sa 2025. Gustong-gusto niya yon, no? Kasi nga ay naayon sa batas at ito po yung existing law or ruling na ito no? Sa batas ng Korte Suprema. Ngayon, paano naman po kung halimbawa pinirmahan ng Pangulo? Siyempre magiging ganap na pong batas iyan. Sabi niya kapag pinirmahan daw ng Pangulo, malamang pupunta ulit siya ng Korte Suprema para magpetisyon na naman ulit para i-contest itong paano nga lang batas na ito, yung ratified bill SB number 2816 para hadlangan, para hindi matuloy, no? At gusto dapat ay year 2025, no? Meron din mga report na sa LEDAC kasi nangunguna dyan yung Pangulo Sabi ng mga senador doon, gusto rin naman ng presidente na dapat namang ituloy na, gusto niya ituloy na itong BSKE sa December 1 na dapat. Pero meron din namang ibang report na ang gusto rin ng personal na gusto ng Pangulo ay dapat 2027 or 2029. Pero kung re-reviewin natin, kung babalikan natin, naipasa is 2026 at yung term nila ay binago, ginawang 4 years, no? 3 term. So every 4 years magkakaroon ng re-election sa mga barangay official. Ngayon naman, halimbawa nga, pinirmahan lang. Mga forecast lang natin to. Halimbawa, pinirmahan. At nagpetisyon si Atty. Macalintal, pumunta ng Korte Suprema. Naghain na naman, di ba? Ang tanong ay sa pagkakataong ito, sa tingin nyo ba ay ituturing pa rin itong unconstitutional? Kasi nga, sabi ng isang senador na si Escudero, sa tingin namin ay hindi ito ituturing na unconstitutional dahil bukod sa aming ipopostpone, ay nagbago kami. No? Gumawa kami ng panibagong term. Ginawa na natin itong sa dating 3 years ay ginawa na namin 4 years at sa kanilang palagay, sa kanilang tingin ay hindi na ito ituturing na constitutional. Pero nandun pa rin yung salitang postponement Nagdagdag lang. Kaya sa tingin nila, hindi pa rin sila sigurado kung ano ang magiging desisyon dito ng SC.
at kung talaga bang yung paghahain ni Atty. Makalintal ay papanigan ba? Kasi depende. Sabi nga natin palagi, dapat siyempre yung Korte Suprema na ayon sa batas lagi ang paiiralin yan. No? Konstitusyon, nasa konstitusyon, nasa batas. At kung titignan ninyo mga kababayan, mga ka-hunters, kasi ang susunod na presidential election ay 2028. Diba? Year 2028. Bakit may mga balibalita na gusto ng presidente na 2027 na gawin ang BSKE? Mauuna yung BSKE tapos mag-i-eleksyon ng 2028. Nagigets nyo po yung ibig ko sabihin. Mag-i-eleksyon ng BSKE, halimbawa 2027, tapos presidential election 2028. Nagets nyo yung ibig ko sabihin? Well, ganun pa man, ilang araw na lang, talagang wala pa rin tayong nakukuhang linaw dito kahit naipasa na yung ratified bill na yan. Hindi pa nga pinipirmahan or baka upuan na lang ng Pangulo yan at hayaan na maging ganap na batas. Kumbaga ay play safe yan. Hindi ko naman pinirmahan yan. Diba? Pero naging batas kasi sa loob ng 30 days nga pag naipasa ang isang proposed bill ay magiging ganap na batas. Pero hindi pinirmahan. Kumbaga play safe. Depende. Marami pa rin option yan. Maaaring kaya hindi pa rin pinipirmahan ay pinag-aaralan. Mabuti. At yan, maaari sa 2025, 26, 27, diba? Yung magiging susunod na BSKE. Ngayon naman, ang tayo dito ng COMELEC ay kung titignan natin yung calendar activity nila, ang kanila pa rin resolusyon ang sinusunod dito yung December 1, 2025 pa din Hindi pa rin talagang binago lahat-lahat. No? Naiurong lang dito yung July 1 na voters registration na July 1 to 11. Nagpahayag ang COMELEC chairman na inurong nila sa October hanggang July next year, 2026. So, parang pumagitna kumbaga, kumbaga, ang gusto nila ay stay put tayo kasi pwedeng mag-2025 tayo ng eleksyon o pwedeng may urong na sa 2026. Nag-aantay pa rin sila ng desisyon kasi nga sabi niya, tatalima kami sa utos ng presidente. Pero ang kanilang preparasyon ay naaayon pa rin naaayon pa rin sa batas na sa December 1, 2025. Parang mga nag-uumpog ang bato ang nangyayari dito at naiipit. Siyempre, yung COMELEC, andyan ang Korte Suprema, andyan si Atty. Makalintal, diba? Kaya medyo nagiging magulo ito. Andyan ang mga mambabatas. Kami ang mambabatas, gagawa kami ng batas para makansila ang isang batas. Kailangan namin gumawa ng panibagong batas na pwedeng ituring na konstitusyonal. Yun ang paniniwala ng mga mambabatas dito. Kaya nila ginawa yun. Pinag-aralan din muna nila yan at sa tingin nila, hindi sila gagawa ng batas na para lang ibito ng Pangulo. Sa tingin lang nila, hindi pa rin nila hawak mismo kung ano ang magiging last touch dito ng presidente. Hindi pa rin nila hawak ang nasa isip or yung kanyang mga gagawing hakbangin dito. Siyempre, dapat sigurado kasi yung unang proposed bill na kanyang napirmahan noon ay unconstitutional Di ba? Palagay nyo ba, hayaan niya magkamali or maituring na namang unconstitutional yung kanyang pangalawang batas or itong batas na ito na kanyang pipirmahan. At ngayon naman, kung ibito nga ng presidente ito, ba siyempre tuwan-tuwa si Atty. Makalintal dito. Kasi kumbaga, nanaig ang batas, parang ganon. Diba? Matutuloy na sa 2025, mapapractice na ng mamamayan yung kanilang karapatan pumili ng kanilang mangunguna sa kanilang mga barangay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi pa rin
ganap na batas. Kaya patuloy pa rin naman tayo magpa-vlog, nag-update sa mga posibilidad na pwedeng mangyari, no? At open ang comment section na ito dito. Lahat pwede niyong sabihin, wag lang mali, wag lang masama. Wag kayo pong magagalit sa akin. Ako po ay nasa gitna lagi. Hindi ako dito, hindi ako dito. Kita lang ako kasi neutral lang tayo. Vlog ito eh. Hindi naman po tayo namumulitika eh. Gusto ko rin kunin yung mga reaksyon ng ibang mamamayan, mga nasa malayong barangay, kung meron makapanood dito sa amin, sa Bulacan, pwede kayo mag-comment dyan kung ano sa tingin nyo. Ano ba gusto nyo? 25, 26, 27, 29? Di ba? Welcome kayo. At mababasa nyo yung comment nyo dyan kung maayos yan. Wag lang yung, kasi merong mga comment po na sinusunod dito sa YT. Kaya inaalis ko po yung mga hindi magandang comment kasi bawal po yun. Maaalis po yun. At baka yung account nyo na gamitin na pang comment tapos masama yung sinabi ninyo, baka ma-restrict pa yung ano ninyo. Para sa inyo din yun. Kaya mag-comment ng naayon sa mga rules. Kahit dito sa YT meron pong rules. Okay, so asahan ko mga comment sa mga bago lang dito. Paki-share ng video tapos subscribe kayo para updated sa mga susunod. Yan. Hindi ko na masyadong pabain. Magpapasalamat ako ulit. Thank you sa panonood palagi. Ganito lang. God bless po sa inyo lahat.